Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kung hindi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po na nananabik sa pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, kung kaya't ba kahit may banta ng malakas na ulan, kahit medyo mahirap bumiyahe at may kainitan nga naman ngayon, tayo pa rin po ay naririto sa kanyang pambansang dambana ng ating Poong Jesus Nazareno. Pwede bang lingunin natin yung ating mga katabi? Sabihin natin, God bless you. Yung iba po dyan, malayo-layo pa ang pinanggalingan dahil ngayon ay araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya pag napangiti nyo yung inyong mga katabi, mawawala, maiibsan ng pagod at init. Ulitin natin, God bless you sa mga katabi. Sabihin nyo nga po doon, tanungin nyo po yung katabi ninyo, gusto mo bang mademanda? Isa mga kinatatakutan natin ay demanda. Ano po? Ay dahil nga naman, una, wala kang pera. Siguradong gagastos ka dyan. Hahanap ka ng matinong abogado. At hindi mo alam, kahit tama ka, pwedeng iikot yung batas. At sa bandang huli, ikaw pa ang may kasalanan. Ano po? Kaya ayaw natin yon. Pero alam niyo, sa Ebanghelyo, sinabi na ng Panginoon 2,000 years ago, sa mga susunod sa Kanya,
Kayo ay dadalhin sa hukuman, lilitisin kayo doon. Sabing ganoon. Pararatangan kayo ng iba't ibang mga kasinungalingan. Sinabi na ng Panginoon yon. Dahil saan? Dahil sa akin, ang sabi ng Panginoon. At hindi lang yon ang sabi ng Panginoon. Nako, ang mga magkakapatid, ipagkakanulo ang kanyang kapatid at ipapapatay yung mga anak laban sa magulang, yung magulang laban sa anak. Dahil saan? Dahil sa akin. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin ba nito, pag minahal mo si Lord, mawawasak na yung pamilya mo? Ibig sabihin ba nito, masisira ang buhay mo at mawawala na yung kinabukasan mo pag nilab mo si Lord? Pag sinundan mo si Lord? Ay hindi. Hindi naman ganun po ang ibig sabihin ng Panginoon. Sinasabi lang po ng Panginoon, it is the cost of following Him. Ito yung itinataya natin. Kapag sinundan natin ang Panginoon, meron kang itataya. Ulitin ko po, Pag tayo po ay nagsusumikap mapalapit sa Panginoon, pag tayo ay nagsusumikap sumunod sa Kanyang kalooban, dahil nais natin ang Kanyang kaharian, ang gantimpala na walang buhay, mayroon at mayroon tayong itataya. Ibig sabihin po, may peligro. Mayroong nakataya ng galing o ng bagay na pag-aari mo. Itinataya mo. Totoo o hindi? Totoo. Hindi po ba? Minsan kapag ikaw yung ayong mag-connection sa illegal connection sa magkakapit-bahay mo, niyayaya ka na, sige na. Kumonekta ka na, hindi naman ito napapansin. Sa dami ng wire na yan, hindi na malalaman. Ay, ayoko. Masama yan. Kinalabasan, ikaw pa pinagchichismisan. Balagay, manunumbong yan. Papahamak tayo dyan. Diba? Kung ikaw na lang yung nag-iisang hindi nag-uuwi ng paperclip sa opisina, lahat sila nag-uuwi na ng paperclip, ikaw na lang ayaw mong dahil alam mo ito yung isang uri ng pagnanakaw. Sa bandang huli, ikaw pa mapapasama. Kapag hindi ka sumama sa konferensya tuwing umaga, doon sa labasan ng bahay, ano yung konferensya? Chismisan, conference, di ba? Niyaya ka na, halika dito, lumabas ka lahat, meron akong kwento sa iyo. Ayaw mong sumama, may gagawin ka pa sa bahay, at alam mo, pag-uusapan nyo, buhay ng may buhay, kinalabasan, ikaw pa yung naging paksa ng chismisan. Di po ba? Mahirap madali? Mahirap. Kapag ikaw nananatiling tapat sa trabaho mo, hindi ka nandadaya, minsan nauungusan ka pa. Yung nanloloko at nandadayang office mate mo, siya pa yung na-promote. Ikaw hindi. Tatanong ka kay Lord, Lord, bakit ganon? Ginagawa ko naman kung ano po yung tama. Ayokong manlamang, ayokong manloko. Bakit naungusan pa ako? Bakit nangyari sa akin ito? Yun ang tinatawag nating pagtataya. Meron kang handang isuko para lang sa Panginoon. Yung mga magsing-ibig dito, magsing-irog. Meron po dito mag-boyfriend, mag-girlfriend? O sige, nung dati, nung kayo magsing-irog, yung mga may asawa, di ba? Yung lalaki, maraming itinaya. Yung sarili niyang ipon, itataya niya yon para ma-date ka lang. Di ba? Iniwasan na niya manligaw ng iba pa kasi mas mahal ka niya. Itinaya niya yung sarili niyang kaligayahan. Di po ba? Yung mga ama na napipilitang magtrabaho kahit peligroso yung trabaho, kahit sabihin mong nakadarang ka sa init o may malalaking mga makinarya, o delikado dahil ang trabaho malapit sa lansangan, sa kalsada, sa highway. Pipilitin nila at tutuluyan nila magtrabaho doon. Kahit nakataya ang buhay nila. Bakit? Dahil mahal ka nila. Mahal nila ang kanilang pamilya.
Tapaw po ba? Marami na kayong naitaya. Ano na mga naitaya ninyo maliban sa weteng? Ano na yung mga naitaya? Marami na kayong naitaya. Sarili ninyong comfort, convenience. Naitaya nyo na yung sarili ninyong love life dahil gusto mong tustusan ng pangangailangan ng mga nakababata mong kapatid para magpatuloy sila sa pag-aaral at hindi tumigil. Ikaw mismo tumigil, nagtrabaho ka. Kinalabasan, mga kapatid mo nakatapos. Ikaw, wala ka ng boyfriend, wala ka ng asawa, wala ka pang natapos. Bakit? Kasi handa mong isuko, itinaya mo ang sarili mong plano o ambisyon para sa mga minamahal mong kapatid o para sa minamahal mong pamilya. Amen? May kakayahan po tayong magtaya. Mayroon tayong may kakayahang magtaya. Lalo na kapag alam at nararamdaman natin ang kahalagahan ng ating pinagtatayaan. Ang tanong, kaya ba nating itaya ang lahat para sa Panginoon? Kaya ba nating itaya ang lahat para sa ating kaligtasan? Kaya ba nating itaya ang katotohanan na siyang ikinamatay ng Panginoong Hesus sa krus? Ano ang kaya nating itaya sa Panginoon? Ang Panginoong Hesus, kung titingnan natin, itinaya niya ang sarili niya, ang lahat-lahat para sa atin. Kaya palagay ko po, kung lagi nating maaalala yon, magkakaroon tayo ng tapang o lakas para itaya ang lahat para sa Kanya. Sa katunayan, ang pananampalataya, sabihin nga po natin, pananampalataya, ang isa sa mga ugat na salita ng salitang pananampalataya o faith in English ay yung taya. Pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay masusukat kung gaano mo o gaano kalaki ang kaya mong itaya para sa minamahal mo at nagmamahal sa iyo na Panginoong Hesus Nazareno.